Game over na ba kay VP Sara Duterte? At ano ang kwento ng Kongresong Bantay Sarado kay President Bongbong Marcos Jr. na tila tayo ay nasa isang malaking digmaan? At ano ang kwento ng dumaraming impeachment complaints? Mga congressman na kumausap sa akin na meron daw silang pinag-iisipang i-file or i-endorse. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, at pwede pang humantong sa pang-apat. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Parang chess match sa politika, bawat galaw ay sinusuri, bawat diskarte ay binabantayan. Pero ang laro ni Vice President Sara Duterte tila nasa alanganin na. Habang mahigpit na binabantayan ang Malacanang, may banta ng ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero bakit tila nagiging malinaw na game over na ito para sa kanya? Panoorin mo ito hanggang dulo, kaibigan, at hindi mo namamalayang tapos na ang laban. Mga congressman na kumausap sa akin na meron daw silang pinag-iisipang i-file or i-endorse. Kaya on hold kami dito, naghihintay kami, maybe today or Monday. We were just informed na standby lang, baka mag-file kami ng another complaint. Sa huling linggo, lumabas ang balita na may ikatlong impeachment complaint na maaaring ihain laban kay VP Sara Duterte. At hindi lamang iyan, may isang source na nagsasabing mayroong pang-apat na paparating galing sa mga civil groups. Pero bakit tila sunod-sunod ang mga ito? Simple, ang issue ng confidential funds. Ang mga akusasyon ng betrayal of public trust ay nag-ugat sa di umano'y maling paggamit ng pondo. Pero ito pa lang ang simula ng mas malaking kwento. Habang ang unang dalawang impeachment complaints ay nagpakulo sa eksena, ngayon nag-uumpisa ng magkalat ang usap-usapan ng mas malawak na galaw mula sa Kongreso. May mga signature drive na nangangailangan ng 106 na pirma para mapunta ang usapin sa Senado. At ito ang nakakagulat. May mahigit 200 na kongresista ang tahasang sumusuporta sa administrasyon. Kaya ano ang ibig sabihin nito para kay VP Sara Duterte? Habang iniisip ng marami kung ano ang magiging kahinatnan ni VP Sara, ang Malacanang ay nagbistulang fortress na puno ng suporta para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap na fellowship dinner, malinaw ang mensahe. Ang Kongreso ay buo ang suporta sa Pangulo. Walang usapang impeachment noong gabing iyon, pero malinaw ang ipinapahiwatig. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gagawin namin ang lahat upang masigurado ang seguridad ng administrasyon. Pero paano ito nauugnay kay VP Sara Duterte? Sa parehong pahayag, binatikos ng Kongreso ang anumang banta laban sa pamahalaan, kasama na ang di umano'y destabilization moves na iniuugnay kay Sara at sa kanyang kampo. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ito ang pinakamalaking twist sa larong ito. Ang halos 200 na kongresista kasama ang mga matataas na lider ng Kamara ay malinaw na nakahanay sa administrasyon. Therefore, ang sinuman sa kanilang grupo ay maaring tumutok sa anumang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sa ganitong kalagayan, mahirap makita kung paano niya ito malalampasan. Sa gitna ng laban ni VP Sara, tila nagiging malinaw ang kawalan ng suporta mula sa kanyang mga dating kaalyado.
sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, kasama na si Senator Padilla na kilala bilang matapat na mga taga-suporta ng pamilyang Duterte ay hindi nakikita sa entablado ng depensa. Bakit hindi nila maipagtanggol si Sara? Sa halip na tumindig laban sa impeachment complaints, tila tahimik lang sila. Ang kanilang pananahimik ay parang mas malino na mensahe kaysa sa anumang salita. Hindi nila kayang isakripisyo ang kanilang posisyon para sa kanya. Ang sitwasyon ni VP Sara ay hindi lamang isang personal na laban, kundi isang mas malalim na alitan sa pagitan ng Duterte camp at ng Marcos administration. Ayon sa ilang ulat, ang mga banta ni Sara laban kay Pangulong Marcos ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Mula sa mga pahayag niya ukol sa diumano'y plano niyang ipatumba ang mga Marcos kung siya ang napatay, hanggang sa hindi pag-endorso, hanggang sa napakarami niyang mga binabanggit patungkol at laban sa administrasyon ni PBBM. Pero sa huli, tila ang Kongreso ay mas handang ipagtanggol ang Pangulo kaysa sa dating Pangulo o sa kanyang anak. Ang manifesto ng Kongreso na nagpapahayag ng buong suporta kay Marcos ay pagtutol sa mga destabilization moves ay tila pako sa kabaong ng kampanya ni VP Sara. Habang naghihintay tayo ng sagot sa ikatlo o ika-apat na impeachment complaint, malinaw ang direksyon ng larong ito. Si VP Sara ay walang malinaw na depensa mula sa Kongreso. Wala ring malakas na taga-suporta mula sa Senado at mga puwersa ng administrasyon ay nagkakaisa laban sa anumang banta sa Malacanang. Si VP Sara Duterte ay nasa isang malupit na posisyon. Isang lider na nasa gitna ng bagyo, ngunit walang payong na sumasalo sa kanya. Therefore, ang tanong ay hindi na kung ma-impeach siya, kundi kung gaano kabilis mangyayari ang prosesong ito. Sa dulo ng lahat, ito ang aral. Ang politika ay laro ng diskarte, pero kapag nawalan ka ng kakampi, kahit ang pinakamalakas na pader ay hindi sapat upang iligtas ka. Ngunit ang tanong, game over na ba talaga para kay VP Sara? Matthew 12 verse 25. Ang kaharian na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang sambahayang nagkakabahabahagi ay hindi mananatili. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang ito, kaibigan, ay napapanahon at makabuluhan, lalo na sa konteksto ng politika. Sa gitna ng mga alitan at pagkakahiwalay sa pagitan ng mga lider, malinaw na ipinapakita ng kasaysayan at ng salita ng ating Panginoong Diyos na ang pagkakabahabahagi ay nagdudulot ng pagbagsak at hindi ng tagumpay. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, makikita natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pamahalaan. Ngunit ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang kampo at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagpapakita ng kahinaan ng anumang grupo o pamahalaan na nahati. Ang pagkawala ng suporta ng mga dating kaalyado at ang kawalan ng solidong depensa mula sa Kongreso ay malinaw na senyales ng pagguho ng tiwala at relasyon sa politika. Ang aral para sa ating lahat ay simple, ngunit mahalaga. Ang pagkakaisa ang pundasyon ng tagumpay sa pamilya, sa trabaho, at lalo na sa ating bayan. Kung ang mga lider ay magpapatuloy sa alitan at hindi magtutulungan, ang buong sistema ay maapektuhan. Ngunit bilang mga mamamayan at mananampalataya, dapat nating ipanalangin ang ating mga lider, maging ang ating bayan upang magkaisa sila sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Magkaisa para sa layunin ng ating Panginoong Diyos na maging maayos ang ating bansa. Pero nakikita natin na lubhang nagiging mas matindi ang mga alitan sa bawat bansa, na ito'y nagpapakita na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus na siyang magtatatag ng isang pamahalaan na hindi na mawawasak. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano magpakumbaba. Turuan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga lider na magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng aming bansa. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng pag-iisip na itama ang mga pagkakamali at punuin ang kanilang mga puso ng tunay na pagmamahal. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang karunungan at kapakumbabaan at tapang upang harapin ang mga hamon ng may pagkakaisa. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na mamamayan
na manatiling mapagmalasakit, mapagbantay at mapanalanginin para sa kapayapaan at kaayusan ng aming bayan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at patnubayan ang bawat isa at tulungan kami na makabangon mula sa pagkakalugmok ng aming bansa. Salamat po Panginoong Diyos sa aming pong Panginoon Kristo na siya po'y nabayubay sa krus upang kami po ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Dahil naniniwala kami na malapit na po siyang darating at magtatatag ng isang kahariang hindi na mawawasak kailanman. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat itong isamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.